Huli kam sa Davao City, hinampas ng hollow block sa mukha ang grade 10 student na yan sa isang karinderya. Ang lalaki ng hampas kumaripas ng takbo para tumakas. Hinabol siya ng mga kasamahan ng lalaking hinampas niya. Hindi na nakunan ang iba pang tagpo. Ayon sa Davao City Police, nangyari ang insidente sa Barangay Crossing, Bayabas sa Toril District nitong Biyernes. Nagtamo ng sugat sa kanang kilay ang estudyante. Nakilala ang 16 na taong gulang na suspect na residente ng nabanggit na barangay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Rodriguez, Rizal, sugat sa mukha ang tinamo ng isang lalaki matapos saksakin ng balisong ng nakaaway niyang lasing. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo sa isang biro. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ito ay aming ina-arresto sa pananaksa. Ano man ang iyong sasabihin, pwede makipagporo laban sa iyo sa mga bumalik sa Pilipinas. Arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa pakikipag-away na nauwi sa pananaksak sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal, alas 3 ng madaling araw kahapon. Ayon sa pulisya, napadaan ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa kinaroroonan ng sospek at ilan pang kasama nito na nasa inuman. Yung biktima ay nagtutulak ng kanilang motor dahil nasiraan sila. So doon sa tapat kung saan may nagiinuman, then may nagbiro na sunugin na natin, sunugin nyo na yan. And then may nagtapon ng lighter kung saan yun ang pinag-umpisahan ng kanilang gulo. Nagsuntukan daw ang sospek at biktima hanggang sa nang medyo natatalo na yung suspect ay pumasok sa loob ng kanilang bahay at kumuha ng balisong, kung saan ay ilang beses inundayan ng saksak itong biktima natin at tinamaan nga dito sa mukha niya. Nagtamo na malaking hiwa sa kaliwang pisngi ang 22 anyos na biktima. Ilang oras matapos ang insidente, naaresto ng mga pulis ang sospek. Na-recover mula sa sospek ang ginamit sa pananaksak. Kwento ng biktimang si Angelo De Pedro, bumiyahe sila sakay ng kanilang motorsiklo para bumili ng pagkain bago ang insidente. Pero nasiraan sila sa gitna ng kanilang biyahe. Yung nangyari po, inaayos po namin ng motor, tapos yung sinabi niya, sabugin natin ng motor. Tapos may konting pagkalo po, sa pambuno po kami, tapos pumakbo po sa loob ng inuupahan nila. Tapos pagbalik niya po, sinaksak niya na po. Ayon naman sa 27 anyos na sospek, hindi siya kundi isa sa mga kasama niya ang nagbiro sa biktima. Paglapit niya, biniro niya lang. Lighteran na natin yan, tol. Tapos parang na ano yung isang kasama niya na may kargado din kami dito. Sinubukan pa niya na pigilan ng away, pero di raw tumigil sa pangahamon ang biktima. Tapos sabi nung nasaksa ko po, sabi niya, sige, kahit magkaduguan tayo dito. Sabi niya, kahit hanggang umaga pa. Tapos sa sobrang galit ko, pumasok po ako sa bahay. Tapos paglabas ko po, sinunggaban ko po ng saksak. Tutuloy ko pa yung demanda para hindi na po maulit sa iba. Yung plek-plek po na yan, habang buhay niya dadalhin niya hanggang sa pagtandaan niya na yan. Naawa kami sa kanya, kaya lalaban kami. Mahaharap sa reklamong frustrated homicide ng suspect na nakukulong sa Custodial Municipal Police Station ng Rodriguez, Rizal. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang punerarya sa Kalasyaw, Pangasinan ang na-scam ng nagpanggap nilang customer. Chris, magkano ang perang natangay sa punerarya? Tony, halos 24,000 piso ang nakuha ng scammer mula sa isang punerarya. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Natangayan ng libu-libong piso ang isang punerarya sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa scam. Kwento ng caretaker ng punerarya, may tumawag sa kanila noong February 10 para magtanong tungkol sa kanilang serbisyo. Namatay raw kasi ang ina ng tumawag sa isang ospital sa Metro Manila. Kinatanghalian noong araw rin na iyon, tumawag uli ang scammer dahil namatay rin daw ang kanyang tito sa isang ospital naman sa San Carlos City. Problema raw, hindi raw pwedeng ilabas ang bangkay ng kanyang tiyuhin dahil hindi pa nila mabayaran ang hospital bill.
Kaya binigyan muna ng punerarya ang lalaki ng perang pantubos na umabot sa 23,700 pesos. Nang kukunin na ng punerarya ang bangkay sa ospital, wala raw itong record doon. Para kami na ito may sir Hindi na namin nakuha na ng identity, pati yung house bill sa venue, hindi na namin natanong. Paalala naman ng pulisya, maging mapanuri sa mga nakakausap o nakakatransaksyon para makaiwas sa ganitong insidente. Nagsagawa ng sunod-sunod na anti-illegal drugs operation ang Nueva Ecija Police Provincial Office. Sa loob ng 5 araw, mula sa iba't ibang bayan at lungsod, mahigit 40 ang kanilang naaresto. Kabilang dyan ang isang minor de edad. Umabot sa 300 gramo ang nasabat na hinihinalang shabu na tinatayang 2.5 million pesos ang halaga. Nakapiit na sa iba't ibang istasyon sa lalawigan ang mga naaresto na mahaharap sa reklamong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala silang pahayag. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust sa barangay Salitran 2 sa Dasmariñas, Cavite. Nasabat sa sospek ang 16 na sachet ng umano'y hybrid marijuana o kush at 37 cartridge na nagkakalaga ng mahigit sa 800,000 piso. Nabawi rin ang marked money na ginamit sa operasyon. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Happy Monday mga mare at pare! Weekend kilig ang hatid ng mall tour ng mga bida ng Everything About My Wife. Hiyawan ang sumalubong kina Dennis Trillo, Sam Milby at Jeneline Mercado sa kanilang pagbisita sa Bulacan. Pati na sa Pampanga, alay nila sa fans ang kilig performances. Bago pa yan, naglibot din ang Denjen sa ilang mall sa Caloocan at Quezon City. May ilang fans nga na sa kanila pa mismo nakabili ng Everything About My Wife tickets na mapapanood na this Wednesday. Kilig overload din sa fan meet ng prinsesa ng City Jail lead stars na sina Sofia Pablo at Allen Ansay sa Laguna. Bukod sa awaited performance, nakipag-bonding din ang Team Jolly sa kanilang supporters. Dahil amusement park ang venue ng fan meet, hindi rin pinalampas ni Sofia ang ilang rides. Walang basihan at budol daw ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng mga bagong banat ng dating Pangulo na ang impeachment sa bise ay paraan upang gibain siya sa eleksyon 2028. Balita ang hatid ni Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Huwag mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basihan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani ay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Chis Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, naghahanda rin po kami
Hindi naman po kami gigil, nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. Pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Office of the Solicitor General na tumatayong abogado ng Senado, wala pa raw nakukuhang resolusyon mula sa Supreme Court para magkomento sa mga petisyon kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Respondent ang Senado sa 2 petisyon para pigilan ang impeachment trial. Una nang pinagkukomento ng SC ang Senado sa naunang petition for mandamus o apela para simulan na agad ang impeachment trial. Sabi ng Solgen, bumuno sila ng special teams para tutukan ang mga nasabing petisyon at inihanda na mga isasagot ng mga respondent. Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Jay Ruiz. Pinalitan ni Ruiz si dating Secretary Cesar Chavez na nagpasa ng resignation noong February 5. Kasama ni Ruiz sa kanyang oath-taking ang kanyang pamilya. Direktiba raw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos na iparating sa taong bayan ang mga proyekto at mensahe ng administrasyon. Mataas din daw ang prioridad para labanan ang paglaganap ng peking impormasyon. Ipinakilala rin ni Ruiz ang bagong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Siya raw ang maglilinaw sa mga issue na kailangan linawin, pero si Pangulong Marcos pa rin daw ang pangunahing tagapagsalita ng pamahalaan. Sabi ni Castro, katotohanan lang ang ilalabas ng PCO at hindi anya mga intriga na walang ebidensya. Eto na ang mabibilis na balita. Aabot sa halos 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa magkasunod na drug buy-bust operation sa Barangay San Isidro sa Taytay, Rizal. Unang naaresto ang isang lalaki na kuhanan ng umano'y shabu na may halagang mahigit 400,000 piso. Ayon sa mga pulis, sa Taguig nang galing ang supply ng suspect. Paliwanag ng suspect, dati na siyang nakulong dahil sa iligal na droga at nagbenta lang ulit dahil sa kahirapan at impluensya ng mga kaibigan. Sa parehong barangay, naaresto rin ang 2 pang tulak umano ng iligal na droga. Nasabat sa kanila ang umano'y shabu na halos 500,000 piso ang halaga. Depensa ng mga suspect, hindi sila magkakilala at hindi rin sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Mahaharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Taguig naman, arestado ang isang tricycle driver dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nasabat sa kanya ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang mahigit 300,000 piso. Nakuha rin sa kanya ang isang 9mm pistola na may 4 na bala. Hindi itinanggi ng suspect ang mga paratang. Ngayon lang daw niya pinasok ang ganitong kalakaran. Isinanglalang din daw sa kanya ang nakumpiskang baril. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms.